Okay, today's topic entitled Overturned. Amen. Sabihin po natin, overturned. Ibig sabihin yan, sa ibabaw ng turn. Amen. Sabihin po natin, overturned. You know, last Sunday service in the Philippines, no? I preached about how to overcome disappointment. Alam mo, sa totoo lang sa buhay nito, ang dami mga disappointment. Pero, you have to analyze pag ang disappointment na may encounter mo ay gawa mo o proseso ng Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Inuulit ko po. Meron kang initiative sa buhay na ikaw ang nag-umpisa, hindi mo kasama ang Diyos. Kaya ang hirap ng bagay na maumpisa na hindi involved si Lord. Pero salamat, dahil anak niya tayo, okay? We are born of God. Okay? Dahil anak niya tayo, kung minsan tayo'y nagkakamali o nagkamali tayo, pwede pa rin yung matuwid. Basta pakinggan pa rin natin kung anong boses ang maririnig natin sa Kanya upang ibigay niya ang Kanyang solusyon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Tol, parehas tayo nagkamali, di ba? Yung perfect dito, yung walang mali sa buhay, pwede na po kayong umalis. Ako, hindi ako makaalis dito kasi may mali din ako sa buhay. Pero salamat, ikunurak po ako ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos na nagtutuwid. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang buhay po ni Moses sa Exodus chapter 14. So ito, kahit na hindi na natin basahin na actual ito, no? Alam na natin ang istorya. Hinati ni Moses ang dagat. Amen. Ano pa? God liberated them from the hands of the Egyptians. Hanggang papunta sila doon sa Red Sea. Hinati ang Red Sea, nakatawid sila. Hindi sila nahabol at namatay ang mga namatay ang mga Egyptians. Okay? So, kung tingnan mo, parang sa-summarize mo, tapos na. Ngayon, tingnan natin kung anong na naririto, ang makikita natin na in-overturn ng Diyos, alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga anak, na applicable sa ating mga pamumuhay at kasalukuyang dilema ng buong mundo sa oras na ito. Amen. In verse 1, ito po ang sabi ng Scripture. Then the Lord said to Moses, tell the Israelites to turn back and encamp near Pi Hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea directly opposite Baal-Zebon. Pharaoh will think that the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. Tingnan mo, magplano si Lord. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. Tingnan mo, in the end, it's about the glory of God. Bago po na mangyari ito, alam nyo, naging istorya. Amen. Nakaranas muna ng 9 na plage. Alam mo yung plage? Plague. Amen. Nakaranas muna ng 10 matitinding sakuna. Yung pang-10. Doon pa lang siya bumigay, doon nagkamatayan na ng mga firstborn. Doon na bumigay yung Pharaoh. Pero lahat po yun, ginawang kaparaanan ng Diyos, alang-alang sa ikaliligtas ng kanyang mga anak, ng kanyang mga, for His people. Why? Look, kung ang Panginoon meron siyang inaharden na tao, minsan na-encounter natin dito sa ating mga boss. Patay ang boss ko, tigas-tigas ng puso nito. Parang hindi ko alam, ba't ako nilagay ni Lord dito? Ito yung amo ko. Amen? Hindi mo ba alam, paraan pala ng Diyos, proseso ng Diyos yan, papunta doon sa promised land mo. Lahat ng nakaka-challenge sa kanilang mga boss o sa kasino man nakakataas sa kanila, sumigaw ng hallelujah. Sabihin mo, para sa akin ito. Okay, look, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. Okay? In verse 5, when the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, what we have done?
We have let the Israelites go and have lost their services. So nasanay itong mga Ehipto na pabosing. Amen. Nasanay sila, isipin mo, for 130 years. Ini-enjoy nilang maging bossing, tapos pinapahirapan nila ang mga Israelita, meron silang ini-enslave. Amen. Ubaga sa meron silang utusan kung anong gusto nila. Everything they can do against these people. Kahit anong tindi ng opresyon, pero nakikita ng Diyos yun. Kaya if we have challenges in life, tandaan mo, nakikita din ng Diyos ang katayuan mo. Amen. Tutuloy natin. So, he had his chariots made ready and took his army with him. Bakit? Kasi nakalabas na nga ng Ehipto, itong mga Israelita at nang mamarcha na sa disyerto. Nung mapaisip na sila na, sabi, ang laki pala na nawala sa atin Kailangan mabawi yan at ang lahat ng kumontra, papatayin natin. Dapat mapasa atin sila uli, kundi paano pa tayo magkakaroon ng magandang buhay? Nasanay nga maging pabosing. He took 600 of the best chariots along with other chariots of Egypt with officers over all of them. Todo to. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. The Egyptians and all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops pursued the Israelites and took them as they camped by the sea near Pi-Hahiroth, opposite of Baal-Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were Egyptians. Eto na. Marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Yan. Amen. Kapag nasa sandwich na ng problema, Lord, amen? They said to Moses, eto na, mga si Boy Sisi, was it because there were no grapes in Egypt that you brought us to the desert to die? What you have done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, let us leave us alone? Let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Grabe, ang layo na na pangyari. Ang dami na nangyari himala. Nung magkagigibitan na, naka-encounter lang ng isang pagsubok na matindi, nakalimutan na ang ginawa ng Diyos sa kanila. Dami ko nakikita mga nag-encounter. Nakita nila kung paano nila naranasan ang pagkilos ng Diyos. Naranasan nila ang super kaligayahan na nasa presensya ng banal na Santong Espiritu. Nung nakaharap nila ang kanilang Egypt, bumigay na. Amen. Kanina binasa ko, may kausap akong, may katext akong bishop. Minessage ako ng isang bishop from the Philippines. Binigay niya sa akin Jeremiah 15:6. Binasa ko naman. Pagkita ko, sabi niya, because of continual backsliding, ganun yung summary ng I will come to destroy you. Nagulat ako. Sabi ko, para sa akin ba to? Pagtingin ko, meron pala akong sinend sa kanya na isang tao, bakit ito nangyari sa kanya? Amen? Matindi pagka si Lord na mismo ang sisintensya sa atin. Wala nang namamagitan. Kaya yung backslide, hindi yung kinakarir. Delikado yan. Amen? Delikado yan. Ako po ay nakikipag-usap sa inyo. Ibalik nyo na ang puso nyo sa Diyos habang may panahon pa. Sumuko na talaga. Yung totoong pagsuko, Sabi niya, then, eto si Moses naman. Moses answered the people. Read with me. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Kung sabihin ko sa iyo yun, ngayon, stand firm, you will see the deliverance of the Lord today. Hindi ka pa mapapahaleluya. Palakpakan natin siya. Yung Egyptian, ibig sabihin, yung mga nagpapahirap, hindi yung makakita ka ng Egyptian, you, hindi ganon.
Hindi na to about doon sa tao. Huwag mong saktan yung tao ngayon. Huwag mong ano. So noon po, these people has a representation. They have a spiritual representation kung sino yan mga yan sa buhay natin. Tapos itong gusto ko yung verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be what? Still. Mamaya, ibayin natin yan. Pag sinabing still, hindi yung nakaganon ka. Yung wala kang ginagawa, bahala ka na. No, ibig sabihin, tumayo ka sa harapan ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Do you know, I always say this. The only way you can stand in your trials is when you know how to kneel with the Lord. Pag marunong ka lumuhod, doon ka pala makakatayo. Pag nakapikit ka, doon mo makikita ang Diyos. Ibaligtad, ano? Ganun po ang mga mananampalataya. Ito sagot ni Lord. Then the Lord said to Moses, why are you crying to me? Oy, Moses, why are you making cry? Then tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Sabi natin, dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain what? Glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. Do you know that sa mga pagsubok natin, meron palang hinahanap si Lord na madidisplay ang kanyang glory? Kasi ang tatanong, ba't sa pamilya pala may nangyari to? Di ba simula nung natin nga ako dito sa Wi-Fi win na to, pinapakinggan ko tong pastor na to, bakit nagkakaganito pa ang buhay ko? Relax ka lang. The Lord is at work. You just need only to be still. Amen. Tuloy ko lang. So, ano po nangyari? I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. Ibig sabihin, tuloy pa to. Nanalangin na, tutuloy pa rin yung plano ng Diyos. Why? Hindi natin kasi naiintindihan kung minsan ang pagkilos ng Diyos, kung anong ibig sabihin, bakit niya ginagawa to. Alam mo, kung hindi mo palaging kausap ang Diyos, hindi mo talaga maiintindihan yan. Ang dami-dami kong nakikitang mag-asawa, laging nag-aaway. Ito mga mag-asawa, makinig kayo sa akin. Alam mo, palagi kayo nag-aaway kasi hindi kayo nag-uusap. Tama ba? Ang ginawa nyo, nag-aaway, hindi kayo nag-uusap. Kasi pag nag-uusap kayo, meron kayong pinag-uusapan. Kaya kayo nag-aaway, meron kayong pinag-aawayan. Hindi nyo pinag-uusapan, pinag-aawayan nyo. Problema, pag-usapan, hindi yan pinag-aawayan. Subukan nyo magturuan. Wala kayong makukuha kundi ang pagtuturo. Verse 18, the Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen. Ang target naman natin palagi, bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit natin inaaral ang salita ng Diyos? Ay papunta palagi yan sa glory ni God. Hindi glory natin. Hindi ko glory, hindi glory ng church. Hindi glory ng Wi-Fi win o nino man. Palagi yan sa glory ng Diyos. Amen? And the angel of God who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Ibig sabihin, may namagitan. Kasi nakikita ng Diyos, they are heading to the Red Sea and behind them ay ang mga killing machine ng kaaway. So, nasa sandwich na sila. Ang tanong, minsan parang naiipit ka na, kalooban pa ba ng Diyos? Yan ang mga katuruan ng Diyos sa araw na ito. Aaralan natin yan. Amen? So coming between the armies of Egypt and Israel throughout the night, the cloud brought darkness to one side and light to the other side. So neither went near the other all night long. Grabe ang pagparasyon na to. Nahabol ka. Ba't inahabol ako ng problema? Kahit paano ako tumakbo, inahabol pa rin. Amen?
Then verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with the strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on the dry ground with the wall of water on their right and to their left. Stop ko po muna doon. Ano pong mapag-aaralan natin dito? Alam naman natin ang istorya. Nakatawid sila. Amen? Dati, pinrich ko to. Lagi kong sinasabi, sabi nga ng isang primary ko, si Brother Ramil, lagi niya akong ginagaya. Na nasumpungan nila ang kanilang miracle. Bump the miracle. Sabihin pa natin, bump the miracle. Imagine this, more than 400 years of slavery. That is a lifelong disappointment. Gaano na ba katagal ang disappointment sa iyong buhay? Ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang pinagandaan. Still, ang nasa harapan mo ay disappointment pa rin. Pinaparso ka ng problema sa likuran mo at may naghahantay na ikalulunod mo sa harapan mo. Masasandwich ka na. Merong isang kapatid na kapanaginip daw sa amin. Sa harapan namin, napakalaking tsunami. Sa likod na napakalaking, parang masasandwich kami ng dalawang malaking alon. Nung madadaganan na kami, meron daw bar na parang helicopter na dumating. Umawak daw ako doon. Itinaas ako, parang action movie. Ano? Hindi daw ako nagadaganan. Hindi daw ako na lamon ng maitim na alon. Sabi ko, nung kaninang kaniwa ko itong message na to habang pinag-aaralan ko pa, naalala ko yung panaginip niya. Amen? Yung nasa-sandwich ka na, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sarap manalangin pag ganun. Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, bahala ka na. Alam mo, pakaka-powerful na panalangin nun. Lord, bahala ka na, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ibig sabihin, start na ng miracle. Kumisa kasi, ikaw ang gumagawa ng sarili mo miracle. Yung miracle. Okay? Alam mo yung mga sakuna minsan, sometimes this is a guarantee that your God is alive. At guarantee din yun sa mga nakakakita sa iyo at sa iyo ng Diyos na sinasamba mo buhay. Amen? Alam mo kung minsan, hindi mo alam sa iyong deliverance. Marami palang nadadamay. Alam mo, even if they are all, they are Hebrews, marami nandun na hindi rin Hebrew. Pero nung deliverance kasama, mga nahalo-halong mga Israelita, sa mga Israelita, nung magkaroon ng liberation, kasama lahat yun. No? Kasama lahat. Naisama. Pati pato. Amen. Pati manok, naisama. Lahat yun, nagkataon ng liberation. Kung minsan sa iyong deliverance, may mga nasasama. Parang, alam mo yan, parang, halimbawa, kapatid mo, hindi mo kasundo. Nung umasenso ka, nadadamay sa blessing. Grabe to, wala namang ginagawa. Ako napapagod dito. Ako yung nagpapakahirap. Tapos nakikinabang siya sa mga blessing ko. I-deliver ka na ni Lord, nagreklamo ka pa. Amen. Ano magagawa mo? Parahan ka rin ng Diyos para tulungan yung isang kapatid. Nadadamay sila. Maging mabait ka naman. Amen. Kung minsan, we don't deserve the deliverance. We don't deserve the blessings, pero nandun sa atin. Tapos may nadadamay pang iba. Magpasalamat tayo yung ginagamit ng Diyos. Amen? Because the God that brings us out from the slavery today is the God that will bring us to His promised land. Sino dito ang gusto makarating ng promised land? Actually, yung promise na sa atin, kaya lang, meron tayong mga physical and spiritual promise land na gusto nating makuha, di ba? Amen po ba? Aminin natin, meron pa tayong pinapursue. Habang nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo titigil sa kakapursue. Ako, kung tatanungin mo, anong gusto ko, palaging kaluluwa about sa ministry. Kasi yung pagtuko sa family, kung ano man economy, si Lord nang bahala nun. In-elevate na yung faith namin, iba na yung pamamalakad ng aming kaisipan. Iba na yung gusto namin. Amen? So, tandaan natin, nasa sandwich ang mga Israelita sa mga
Egyptian soldier at saka no Red Sea. Ayun po yung sitwasyon. So, imbes na manalangin itong mga taong nakakita na ng mga sangkatutak na himala ginawa ng Diyos, pabor sa kanila, sila pa ay nagreklamo. Anong reklamo nila? Sabi ko na sa iyo, wag mo na kami paalisin doon sa Egypt eh. At least doon, kahit kami nahihirapan, may pagkain. Dito sa disyerto, wala kami makain. Amen? Umpisa na yung reklamo. Tingnan mo, gaano minsan kadami na nang ginawa ng Diyos sa iyo, nakasumpong ka lang ng isang challenge sa buhay, nagreklamo ka na. Amen? Pero salamat, kung minsan sa reklamong yan, marami kang madidiscover. Amen? Dapat meron ka rin Moses. Sino yung Moses mo? Yan ang susundan mo. Sino yung mga Moses natin? Siyempre, mga pastor. O may mga leader ka, primary leader. Mga spiritual Moses mo yan. Mga cell leader, spiritual Moses mo yan. Kung minsan yun na magsasabi sa iyo ng diretsahan. Kaya kapag ikaw ay tinatamaan, masakit, ibig sabihin, meron kang sugat na kailangan gumaling. Pag pinrest ko to, walang masakit dito. Pero pag may sugat, pinrest mo, masakit yan. Kailangan ng kagalingan nun. Aminin mo lang para yan ay mabendahan, mabigyan ng lunas yan kung meron kang anumang sugat na kailangan gumaling. Amen. Sino magpapagaling yan? Yung gagamitin ng Diyos, yung Moses ng iyong buhay. Pero, ang tanong ito, kalooban ng Diyos, bakit ang mga Israelita, masusumpungan nila yung Red Sea? Parang ang labas, inipit sila ng sitwasyon so that they will be heading to Red Sea. Ang tanong ito, how are you going to interpret your Red Sea? At Red Sea ng iyong buhay. Paano mo i-interpret yan? Well, di ba pinalabas mo kami doon, mamamatay kami dito. Kahit marunong akong lumangoy, lalanguyin ko to. Ang lapad-lapad ng dagat na ito para tumawid ako. Di ba ganun ang sinasabi natin? Reklamo na yung darating. Reklamo na yung lalabas sa iyong puso, sa iyong bibig. No? Parang, ang dami ng minentor sa iyo ng Diyos, hindi mo pa rin maintindihan na ang Diyos kaya niya maghimala alang-alang sa iyong kapakanan. Amen. Ano ba yung Red Sea ng iyong buhay? No, nasa sandwich ka na. Meron nagpapraso sa iyo sa harapan mo. Sa harapan mo, andyan pa yung Red Sea. Ba't dito pa tayo napunta? Tapos nakakita ka ng araw, nanlalakas. Iniisip mo na, paano kaya ang sisisid dito? Kung naka-scuba diving ka, siguro pwede ka bang mag-survive doon. But the question is this, how are you going to interpret your Red Sea? You know, people led by the Holy Spirit knows how to interpret the Red Sea. Why? Mga tao, hindi nila yung marinig. Pero si Moses, madalas magipag-usap sa Diyos. From day one, nakikipag-usap sa Diyos. Kada gitnaan, tinawag siya, nakikipag-usap sa Diyos. Nakita niya yun, di ba? Naalala niyo yung burning bush? Amen, nakipag-usap sa Diyos. Maya-maya, kausap niya ang Diyos. Kaya, paano ako harap doon? Sino ako? Nakalimutan na niya kung sino siya. Ano bang hawak mo? Ito, stop. Yan. With your staff, go there. I will show them the power of my miracle through you. Amen. Minsan nakakalimutan na natin kung sino tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos para imasalba ang iyong family. The only thing is you should know how to interpret your Red Sea. Amen. Sino na dito nasa sandwich na ng problema? Amen. Pag ikaw ay prayerful, no worry, mayroon kang solusyon dyan. So it's about retreat or pursue, and this is where your future rests. Kaya ikaw mag-iisip, magre-retreat ba ako? Aalis na ba ako sa laban na to? O didiretso ba ako? Susuko na lang ako? Babalik na lang ako doon sa dati? O ipaparso ko to? Ano ang desisyon mo ngayon? Nandun ang nag-aantay na future mo. Pag naririnig mo naman ng Diyos, pinagagawa niya, gawin mo lang. Amen.
Pagkakamali ka nun, tinuwid mo na ang puso mo sa Diyos, nananalangin ka naman. Kung saan ka heading ngayon, i-alter ni God ang lahat, i-overturn niya lahat, kung ano man yung naging mali mong desisyon, simula na magpasahog ka sa Kanya, idadaling ka pa rin niya papunta doon sa miracle na kailangan mo. Kahit nasa sandwich ka ng problema. Amen? Ito, pakinggan mo mabuti ito. Magpasalamat ka kapag ka sinasara ng Diyos ang desire mo na di niya kalooban. Magpasalamat ka na. Yung hindi parang iniipit ka na ng sitwasyon, ito na yung gusto mo, pero hindi ka pinapayagan ng Diyos. Magpasalamat ka kasi kadalasan ikakapahamak mo yan. Isipin mo, babalik sila. Balak nilang bumalik sa Egypt. Paano lahat ng himalang nangyari? Paano yung deliverance? Paano makikita na ang Diyos naghihimala? Paano mo malalaman na ang pinto ay kayang buksan ng Diyos kung sarado yan? Amen. Paano buksan ng Diyos ang pinto kung sarado yan? Dapat makita mo kung paano. You know that problems were designed to teach us. What? To teach us how to pray and depend on God. Those are the problems na nakadesign yan para tayo'y matuto. Walang tao dito na buhay na walang problema. Lahat ng mga problema. No? Pero yung pagkakaiba lang kung sino ang may kakayahang mag-handle ng problema. Okay? So, kung tayo'y makasumpong ng obstruction, kalooban ba ng Diyos yan? Bakit may obstruction sa ating harapan? O linoob mo? Yan ang matinding katanungan ngayon. You know, sa church na to, I've seen the power of God. He made miracles for the past 26 batches of Encounter God Retreat. Ang dami kong nakita. Impossible people, tumanggap, nagbago. Complicated pero talagang sobra na. Yung iba, binenta na yung buhay kay Satanas. Yung iba talagang tinatago, in-expose ng Diyos. Nakikita ko kung paano kumikilos ang banal na Santong Espiritu. Nakikita ko kung paano siya kumilos. Kung paano siya maghimala. Kaya kayo naka-encounter ako ng ganitong sitwasyon ng mga kapatiran? Ngayon pa ba ako atras after kong makitang ginawa ng Diyos? Na napakarami kung paano niya pinagtatanggol ang kanyang church? At ang kanyang mga anak? Hindi. No way. No way. We can never retreat. We must pursue. Ang dami ng ginawang mabuti ng Diyos. Huwag kang atras. Pasulong ka lang. Amen. Mahahati din ang dagat. Palakpakan man natin ng Diyos. Sabi nga ng kanta, El Shaddai, El Shaddai, El Enkona Adonai. Sabi ng isang portion ng kanta, kung ang paghati ng dagat, gagawin ko kung dapat. Sabi ng kanta, no? Alang-alang sa'yo kung kailangan natin ng Diyos ang dagat, gagawin niya. Amen. When the problem pursue you, and in front of you, you must pursue. Kung paano mo rin tatawirin ang isang pagsubok na nasa harapan mo. Wala kang choice kundi sumulong. Sabi mo sa katabi mo, wala kang choice kundi sumulong. Alam mo, kahit si Moses sa dami, alam ko, Lord, ang dami mo nang pinakitang himala sa akin, pero ibang klase ito, Lord. Maghahati na akong dagat. Taas mo lang. I-divide mo. Amen, itaas mo lang ang staff mo. Kahit kay Moses, first time niya yon. Isipin mo, kung hindi matagal na nagigipag-usap si Moses sa Diyos, haharapin niya yung dagat, gagano niya, mahahati ba talaga to? Kung hindi ka sanay makipag-need sa banal na Santong Espiritu, pag nangungusap siya, kung minsan ayaw mo maniwala na posibleng mangyari yon. Ang tanong, gaano ka katagal nakikipag-need sa Diyos? Pag nagdadrive ka ba, kausap mo ang Diyos? Pag mag-isa ba, kinakausap mo ba ang Diyos? Pag madaling araw ba? Amen, kausap mo ba ang Diyos? Pag gising mo, iniisip mo ba ang Diyos? Nagdadrive ka, nagtatrabaho ka, kausap mo ba ang Diyos? Dapat every second nangungusap sa iyo ang Diyos. You are being challenged, but you keep pursuing.
Amen? Hindi ko sinabing wala kang challenges. O hindi ko sinabing walang temptation. Ang tanong is how you pursue. You pursue to get the temptation? Amen? No. You pursue to run away from the temptation and do the will of God. Itataas ko ba talaga ang stop ko? Mahati ba talaga ang dagat na to? Ikaw ang may ideya nun. Ikaw ang may alam kung pinagagawa ng Diyos sa iyo yun. Alam mo how the key was open, how the sea was open? There is a key. Ang key, the key is obedience. Paano mo masasabi nag-o-obey ka kung wala ka naman narinig na instruction? Sinabi ng Diyos, sanay si Moses maginig sa Diyos. Eto ang gawin mo, yun ang ginawa. Nahati ka. Kundi patay lahat sila. Amen? This is the reality of life. For us, it is disappointment, but for God, it is His mighty way to gain glory through the dilemma. Sa'yo, problema, pero sa Diyos, glory. Grabe, palagi mong sinasabi, glory to God. Totoo ba yun? Why glory? Ang gagawin mo, ang mangyayari, ang challenges mo sa iyong pananampalataya, must give glory to God. Alam mo, yung dependence natin kay God, glory niya yun. Biro mo, nagtitiwala tayo sa Kanya, tuwang-tuwa ang Diyos pagka nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang dami ng ginawa ng Diyos. Kaya this COVID, alam na. Amen? Alam na. Kahit magpatong-patong pa yung mga problema at challenges ngayong COVID, nakakaisang taon na tayo, atras pa ba tayo? Nung una, nagulo tayo. Anong gagawin? Kinukwento ko nga dito kung ano nangyari sa church natin. Biglang, wala na. Tapos yung mga kapatid, wala. Sa yung mga tutulong sa atin, bawal daw magkita-kita. Anong gagawin natin? Kailangan tuloy pa, labas. Kailangan may gawin ngayon. Bakit? Kailangan tayo manalangin lahat. Paano ba tayo magkoconnect? Sige, sabi ko, broadcast natin, cellphone lang. Ngayon, ilang camera na yung nakaharap sa akin. Why? Grabe. Hindi natin alam na may paraan palang ginagawa ang Diyos na mas matindi kaysa sa ating naiisip. May mga challenges ka sa buhay, may kinaharap ka Red Sea. At tanungin mo kay Lord kung paano atiin yan. Ito ang katotohanan. Para sa mga tao, ang pagparsu ni Pharaoh ay mali ni Moses. Pero kay Moses, ang pagparsu ni Pharaoh, tama ang Diyos. Nakita ba? Mali, sa mga tao, mali si Moses. Pero para kay Moses, tama ang Diyos. Doon nakita ng mga tao na nang parating ang mga Egyptian, naku, patay tayo nito. Si Moses, iba, nang makita niya parating ang mga Egyptian, naku, tama ang Diyos. Mahahati ka ang dagat. Tapos ginanahan siya eh. Why? Para ano hatiin yung dagat? Mangisda sila? Hindi. Hatiin yung dagat para makakross sila. Kanina naman, ini-evaluate ko. Sabi ko, grabe, dry land. Dagat tapos dry land. Si Lord, hindi lang siya nabi, sige, medyo, hindi sinabi ni Lord na medyo makakatawid kayo pag pasensya nyo na yung putik-putik. Pag pasensya nyo na, may konting-konting tubig pa, may mga water spot dyan na ingat na lang kayo. Okay? Amen. Slippery when wet. Hindi sinabi ng Diyos yun. Sabi niya, dadaan kayo, dry ground. Ibig sabihin, tuyong-tuyo yun. May maalikabukan. Tatawid ng dagat, maalikabukan pa yung paa. Nai-imagine ko, sabi ko, dagat, hilati, tapos dry ground pa. Hindi man yung medyo mabasa-basa. No? Dry alam niyo man, pag dry. Ganun ka, gustong itawid ng Diyos para zero reklamo. O yan, kahit nakatiting na tubig, wala kang makita, patatawirin kita dyan. Amen. Kahit nakapuranggit na tubig, wala kang makikita, dry yan, tumawid ka lang. Why? Yung dating minamali mo, yung pala yung katwiran ng Diyos. Kaya umasa tayo sa Kanya. Amen. Kahit ano ba pagsubok ang iyong kinahaharap sa oras na ito, nasa sandwich ka ng problema. One of the side, I guarantee you, kapag prayerful ka, will be your exit to your problem, to your dilemma in life. Makita mo pinto yan. Ito, sabi mo, pinto, Pastor, paano to? Alam ko, ito na lang yung way out eh. Nakita ko, exit eh. Pero bakit, Pastor, sarado? Huwag mong kalimutan, Jesus is the master. He is the master key. Amen.
Kahit anong klaseng susi ang kailangan mo, meron ng Diyos. Makalabas ka lang dyan. Pero ikaw ang nakakaalam. Depende yan sa antas ng iyong pananampalataya. At ang antas ng iyong pagkikipag-usap, ang antas ng iyong pananalangin. Pag ikaw'y nakasumpong ng ganyan, alam mo ang iyong gagawin. Yung iba, napauwi. Hindi mo alam. May reason pala, bakit ka pinauwi ng Diyos. Yung iba naman, gusto umuwi, hindi makauwi-uwi. Meron reason ng Diyos. Hanggat nananampalataya ka, hanggat nagpe-pray ka, ililid ka ni Lord sa kanyang kalooban, naintindihan mo man o hindi. Basta umaasa ka na kalooban ng Diyos yan, mapangyayari ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Sigurado po yan. But the question is this, how much prayer is there with you? Determines if the Red Sea will open or not. Amen? Gaano katindi ka ba manalangin? Paano ba pinagsisilbihan ng Diyos? Yung iba kasi, gusto, kubra lang kubra. Walang ginagawa, gusto blessing. Ako. Amen? Pang baby Christian yon. Pag matagal, nakakaya naman, 14 years ka ng Christian, tapos baby Christian ka pa. There is a danger that is coming. Then you are never praying. It is very dangerous. You know why? You know that our faith moves the hand of God. Si Lord, hindi niya basta-basta kinikilos ang kanyang kamay. Pag nanalangin ka lang, kikilos yan. Kikilos ang kanyang kamay. Pag nanampalataya ka, kikilos ang kanyang kamay. Kaya pa yun, masunsumpungan mo, iba di mo, Red Sea. Hindi basta-basta yun. Amen? Kaya sabihin mo to, Lord, kahit anong kinahaharap ko, kahit gaano kalalim ang dagat na to, alam ko, God will make a way. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi natin naiintindihan, sabihin natin, God will make a way. Sa dry ground pa, na walang putik yan. Okay? Amen. You must pursue. Sabihin mo, I'm going to pursue. I'm going to pursue so that I can pass through. Amen. Pursue to pass through. Amen. Cross your Red Sea without hesitation. Sabihin mo, I will not have hesitation. Tatawid at tatawid ako dito. Amen po ba? I don't know what challenges you have now. Pero ang dami ko na naririnig ng mga testimony. Ang dami na nabubuksan ng pagkakataon. Huwag ka lang tumigil magpatuloy. Huwag ka lang tumigil umasa at manampalataya sa Diyos. Ang ganda naman nag-aantay sa iyo. Mahihimala na kailangan mo. Nakalos, hindi mo, one day hallelujah ka na lang. Grabe. Hindi ko akalain pwede pa palang mangyari to. Gusto ko marinig sa iyo. Grabe, pastor. Kaya lang, alam mo, tuwang-tuwa ako. Pag naririnig ko yung mga kapatiran na, grabe, pastor, no, yung ginawa ng Diyos. Sabi niya, ano sabi ng isang narinig ko? Sabi ko sa kanya, the blessing of the Lord has no trouble in it. Grabe, kung makatanggap ng blessing, patong-patong. Why? Hindi lang kasi niya naririnig ang mga preaching, mga salita ng Diyos. Ina-apply niya. Pinapanampalatayaan niya. Kaya nakukuha niya ang resulta. Pumunta ka na sa level na yon. Huwag mo lang ito narinig. Huwag lang, grabe, ang ganda ng illustration ni Pastor, nakakatawa. Hindi ako dinala dito ng Diyos para maging joker. Manood ka na lang ng mga TV kung joke lang hinahanap mo. Pero gusto mo ng breakthrough sa buhay, seryosuhin mo itong napapakinggan mo. Amen. Ang taong madalanginin, hindi yan pababayaan ng Diyos. Sabihin mo, ako yun. Nuulit ko, ang taong madalanginin, hindi yan pababayaan ng Diyos. Huwag kang padadala sa sitwasyon ng iyong buhay, crisis ngayon. Itatawid ka ng Diyos dyan. Sabihin mo, God will help me pass through. Kaya ko to dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Palakpakan naman natin siya. Tandaan natin, ipitin man tayo ng sitwasyon, masumpungan din man natin ang Red Sea na yan, kaya yan natiin ng Diyos alang-alang sa iyo. He will overturn everything for your sake and my sake.
Amen? Magugulat ka, akala ko ganun akala ko mapaperso, akala ko mali, tama pala. Paano mo mapapakinggan kung tama o mali kung hindi mo lagi napapakinggan ang boses ng Diyos? Kaya tandaan nyo to, pag kayo, ina-advise ko mag-devotion kayo, mag-pray, para sa inyo po yun. Why? Hindi nyo naman ako palagi kasama para tanungin nyo. Amen? Ako minsan, sa dami ng mga nag-PPM sa akin, hindi ko naman niya masagot minsanan, no? Minsan nakita ko, the next day, kailangan mo na pala ng urgent na kasagutan mula sa Diyos. Just keep praying and trust Him. Pag hindi mo kasi ginawa, naging, wayo kong sabihin lifestyle. Ang Christianity, hindi po lifestyle. Ang pagbabasa po ng Word of God, hindi po yon lifestyle. It is like an air. If without it, you cannot breathe. You will die. Ang dami ko nakitang patay spiritual dahil walang ginagawang pagde-devotion at pananalangin. Walang pagkukunan ng lakas. Hirap na hirap magdesisyon. Tuliro. Walang kagalakan ng buhay nila. Tatapusin ko po sa istorya ni Daniel ang ating pag-uusapan. Napakaganda ng istorya ni Daniel. Sino po dito ang nakakaalam ng istorya ni Daniel? Amen? Si Daniel po, nasakop yung kanilang bansa. Okay? Mula sa Huda, dinala sila sa Babylonia. Alam niyo yung istorya. Hindi ko na po yun lalakatin. Basta Book of Daniel, basahin mo from chapter 1 to chapter 3. Makikita mo ang istorya niyan about sa kanilang mga buhay. Pero sabi sa Daniel 1:8, kasi ganito nangyari. Parang ngayon, ito dati ang kasiyahan natin, kagalakan natin, open ang lahat, nakakapag-worship tayo. No, immediately, pwede mong putahan. Ngayon, paano mo pagpipray? Hey, bawal lumabas, bawal pumunta, bawal ang bisita. Isipin mo, may sakit, hindi ko mo may pag-pray. Hindi ko malay hands. Sabi ng Bible, pahiram mo ng oil at siya'y gagaling. Paano gagawin? Bawal lumabas. Di pwedeng lumabas. No? Di ka pwedeng pumunta. Oy, bawal. Daming bawal. Tatawid ka lang sa kabilang bayan. Oy, bawal. Di nagsasara. Gawain ng diablo yan. Ang disenyo talaga ng tao ay magkita-kita ang mga tao. People were designed by God to meet together. Fellowship. Yun ang inaharang ng kalaban kasi pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Pero bago pa man yun, isang Red Sea yun, di ba? Pero tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Bago pa yon, inimbento ng Zoom. Nakakapag-meet pa rin mga tao. Ganun niya inati ng Diyos ang dagat, pamamagitan ng Zoom. Isipin mo, pati ngayon nasa Pilipinas, nakikita-kita tayo. Tama ba? So may kaparaanan ng Diyos. Ito po yung nangyari sa kanila. Si Daniel, kasama si Shadrach, Meshach at Abednego. Dinala sila doon. Pumili ng mga the best from Judah na gagawing mga trabahador sa loob ng kingdom sa Babylonia. So kinuha sila. So kinuha doon, mga mapupogi at mga matatalino. Siguro kung nandun tayo sa panahon na yan, isa rin tayo sa mga napili, no? Parang ikaw. Ikaw isa ka sa mapipili. Kaya tingnan mo yung Daniel 1:8. So, ipipresent kasi sa harian, pero kailangan mababylonianize muna sila. Matindi yun. Red Sea yun. Ha? Anong gagawin nila? Sinakop na kami, dinala kami dito, tapos kung nilang kainin yung pagkain nila, pinapakain nila sa idols, kakainin namin. Nakiusap si Daniel. Sabi niya sa Daniel 1 verse 8, but Daniel resolved what? Not to defile himself. Why? Because he is also prayerful. Naririnig niya ang boses ng Diyos. Iniipit din siya ng sitwasyon. Dinala siya sa lugar na kung saan hindi niya kinagisnan ang ganong klaseng setup. Dahil nga foreigner sila doon, nasakop sila eh. Amen. But your relationship with God should not be changed because of geography. Amen. Your theology should not change because of geography. You must remain as you are. Hindi ko man naipit ka ng sitwasyon. Pastor, wala na akong magawa eh. Bakit? Pastor, kinagat ko na eh. Pastor, kailangan eh. Kinakalam na yung sikmura ko eh. Kaya pinatulang ko na. Pastor, ikaw ba naman nasa sitwasyon ko? Amen.
Sabi ko, ako nasa sitwasyon mo, di ba fasting ako? Pray ako. Huwag mong sabihin kung ikaw nasa sitwasyon ko. Ibang sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Pastor, talagang wala na akong naipit na ako. Yun nga, naantay ng Diyos. Hindi mo alam, yung pagkaipit mo, intentional na ginawa ng Diyos. Alam mo, bakit ka nagkaka-Red Sea? Dalawa lang yun. Kalooban mo, kalooban ng Diyos. At kadalasan, bakit tayo may Red Sea sa buhay? Dahil sa gawa natin. Hindi dahil sa plano ng Diyos sa atin. Kaya tayo may kinaharap ng matinding problema, kadalasan gawa natin yon. Yung umaamin, magsabi ng Amen. Amen. Ang umaamin, nakakakuha ng kasagutan sa Panginoon yan. Itong si Daniel, hindi siya naging kung anong meron doon, kasi nananati, alam mo, pag nasa yung Holy Spirit, nasa yung Holy Spirit, kahit saan ka pumunta, nasa yung Holy Spirit. Ako, kahit dalhin ako sa Mars, nasa akin ang Holy Spirit. Why? The Lord created the universe. Amen. Kahit saan ka daro, kahit anong sitwasyon mo, ang Holy Spirit nasa iyo. That's it. Period. Hindi ka pwedeng maging kung ano ka, kung yung dinatnan mo, mababago ka dahil ganun sila. No, mali po yun. Huwag mong padipay ang sarili mo. Bakit? May nag-aantay na magandang pagkakataon sa iyo. Ang pananatili mong kalinisan at kabutihan sa iyong puso ay nag-i-invite, nag-a-attract yan ng promotion sa buhay mo. Tingnan mo natin ko sa verse 20. Okay? In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them what? 10 times better. Kahit hindi nila kinain yung pagkain pinakakain sa Babylonia. Amen. Kahit hindi siya namuhay ng kung ano sila, pinanatili niya kung sino siya, alam niya kung sino siya, at 10 times better siyang masigit doon sa mga kasama nila na tinitraining. Bakit? Hindi kasi nagpa-defile. Pagka iningatan mo ang kabutihan sa puso mo, hindi ka nagpadala sa sitwasyon, sa pag-ipit, sa sandwich ng problema, kinahaharap mo dahil sa pagkikinapagniig mo sa Diyos. God will give you a 10 times better standing sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos doon. Amen. Alam naman natin ang istorya ni Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Sino yung mga yon? Yun yung pinipilit sumamba doon sa rebulto. Sabi ko, sabayin niyo itong rebultong to. Pag hindi, papatayin kayo, papasok kayo sa horno. No? Na 7 times hotter. Kung titingnan mo sa chapter 1 verse 7, the chief official gave them new names. The Babylonian tries to change them. Ano mo? To Daniel, Belteshazzar. Kay Hananiah, Shadrach. Kay Mishael, Meshach. To Azariah, Abednego. Binabago ang pangalan nila. Okay, nabago ang pangalan pero hindi nabago ang puso. Nabago ang sitwasyon, may COVID pero hindi nabago ang puso mo. Nabago ang sitwasyon, nasa ibang bansa, nagiba yung dati, na pumapasok ka lang, umaagos ang sweldo. Amen? Ngayon, nagsarili kang business, may challenges ka, naranasan mo maging employer. Amen? May mga challenges, there are changes, but that should not change you. Iba't ibang geography ng buhay, pero hindi nagbabago dapat ang ating puso natin sa Diyos. Tingnan mo, ayaw nilang sumamba doon sa rebultong inihanda ng haring ito. Pinasok sila sa horno, pinainit pa yun ng 7 times hotter. Pinasok sila sa horno. Pero nung pagpasok nila doon, dahil sanay sila na makipagniig sa Diyos, sanay silang manalangin. No? Sino ang Moses dito? Si Daniel. Siyang leader ng tatlong ito. Meron silang leader. Doon may pasok sila doon, na-train sila. Wag na tayo yung padedepile, ha? Ganitong gawin natin, wag natili pa rin tayo kahit anong mangyari. Hindi naman nila kasama si Daniel. Silang tatlo. Hindi sila sumamba. Ano nangyari? Yung tatlo naging 4. May increase palagi kapag pinanintindi natin kung sino tayo. Palaging may promotion. Ito ang gusto ko dito, kaya ako ito pinagsama. Di ba binabago ang pangalan nila kanina sa verse 7?
Si Hanania gustong gawing Sadrak. Si Michelle gustong gawing Meshach. Si Azaria gustong gawing Abednego. Pero after ng himala, after nung nakita nila, hindi sila nasunog, itong mismong hari, tingnan mo ang tawag sa kanila, Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, hindi niya tinawag na Hananaya. Amen. Sabi niya, Sadrak, Meshach, Abednego, servants of the Most High God. Parang ang dating niya, gusto nang ibalik kung sino talaga sila. Bigla nag-worship. Amen. Bigla siyang na-win. Dahil na-prove niya, grabe tong tatlong to Dapat hindi ko na binago mga pangalan nito kasi na-win din naman nila ako So siguro, hindi natin nakita dito, siguro nag-isip din si Nebuchadnezzar, bakit ka nga ba pinangalanan na Hanania? Pwede ba na ibalik na lang natin yun? Kasi alam ko, doon ka naging makapangyarihan. Pinilit kong baguhin ang pangalan mo pero hindi nagbagong pananampalataya mo. Napansin niyo yan? If you remain who you are, even how the situation will change you, the Lord will defend you. The Lord will always be with you, even in the times of fire. Sabi mo, I will learn to embrace my fire. Yung fire na yan, walang pinagkaiba yun sa pinag-uusapan natin na Red Sea. Kayang i-overturn ni Lord itong sitwasyon na to, mag-iiba ang meaning ng mga problema mo. Grabe. Kala ko bundok pala, kala ko sagabal. Maakyat kong bundok, nakita kong view, ang ganda. Nung hindi mo naakyat yung bundok, wala kang view. Amen po ba? Sabi mo, I will learn to embrace my fire. Pag may fire, Lord, ano bang fire dito? Para ano ba ang fire na to? Makita mo kung ano mga fire na yan. Amen? Makita mo kung anong kahulugan ng fire na yan. Pag in-embrace mo yan, makikita mo yun kung sino mag-embrace sa'yo. Minsan may mga challenges tayo Meron tayong kinaharap na suliranin sa ating hinaharap. Sabi mo, sandali. Baka pinagitaan ng apoy. Sandali, ano gagawin nyo? Papasok ka namin dito kasi ayaw mong sumamba sa rebulto. Hindi, sasamba na lang ako. Ang init dyan. Hindi sila gumanon. Anong sabi nila? Pasensya ka na. Alam ko, liligtas kami ng Diyos namin. Pero kahit di niya kami ligtas, hindi kami sasamba dyan. Ganon siya mag-pursue. Ganon siya parang, sige, subukan mo, itataas ko yung stop ko, bahati din yan. Ang sumasagabal sa harapan namin, baka katawid pa rin ako. Hindi kami bababayaan ng Diyos. Ganon ba tayo manampalataya? Paano ma-develop ang ganong pananampalataya? Kailangan pakikipagniig sa salita ng Diyos. Dinidiin ko po ito kasi sa panahon na to, sa crisis na to, bawal ang tatanga-tanga. Sorry. Amen. Biruin mo, crisis. Daan-daan libo na yung namamatay tapos hindi pa tayo mananalangin? Pa-relax pa tayo? Nakikita mo, nagkakamatayan na. Kasalukuyan ng famine, wala na itong pinagkaiba doon sa nasa scripture. Nilalapa na, pinipressure na mga tao. May mga mandatory na. Amen. Iniipid na tayo. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi mo ngayon ma-interpret kung ano ang Red Sea mo. Hindi mo ma-interpret kung anong fire na yan. Kailangan mo yung isulong ang sarili mo. Kailangan matawid mo yan para makita mo kung anong kalooban ng Diyos at makita mo kung paano ang kapangyarihan ng Diyos isalba ka niya kung saan mang umiipit sa'yo. Ang daming Red Sea. Minsan asawa mo lang, Red Sea yan Amen? Biyanan, Red Sea. Sino ba Red Sea ba? Amen, business. Asawa mo, Red Sea. Isang girlfriend pa lang, Red Sea na Amen. Dati red lips, tapos naging Red Sea. Amen. Dating Red Sea, naging red lips. Ay, hindi. Naging red lip, dating red lips, naging Red Sea. Hello? Ito matindi pa. Si Daniel, binabawalan din mag-worship. Di ba ganun din sitwasyon natin, di ba binabawalan nila tayo? Amen?
Oo, di tayo makapag-gather. Pero pwede ka naman mag-worship kahit sa kwarto mo. I love you, Lord. This is my cry. Pag ganun-ganun ka, my one desire. Piling mo, ando ka sa kalagitnaan ng worship natin sa Millennium. Piling mo, malapit ka sa altar call. Piling mo, may altar call na, may lay hands na, bigla kang natumbang ganun, mag-isa ka. Amen. Pwede mo nang pikit ang mata mo. Is to be where you are, Lord. Now and for. Pag ganun-ganun ka pa, tapos pahiyak-yak. Sabi, grabe. Nararamdaman ko, yung being together in the Spirit, pwede pala. Amen. Anong pinag-aralan natin last week? Amen. Pinigilan ka ng iyong dahilan. Amen. Daniel is a very prayerful man. Anong ginawa niya sa mga leon? Naging pet niya. Kung tatlo yun, no? O ikaw, tawagin na lang kita yellow cat. Ikaw, Kit Kat. Ha? Ikaw, brown cat. Yung mga leon, ginawa niyang pet. Hindi, hindi ka malapan ng kalaban kasi bakit? Nakikipag-pray ka eh. Amen. Tinatakot ka ng COVID. Sabi, COVID lang yan, born again ka. COVID lang yan, Christian ka. Amen. Sa panahon na to, dapat ang puso at utak dapat 10 times better. Sa panahon ng crisis. Inuulit ko po, puso at utak dapat 10 times better ngayong panahon ng crisis. Dapat dito tayo. Sino kailangan ngayon sa panahon na to? Ang mga spiritual na tao, mga physical, hindi namin alam ang gagawin natin. Amen. Hindi alam kung saan tumakbo. Amen. Hindi alam ba? Basta ba wala ng oxygen? Biro mo, alam mo, si Lord nagpo-produce ng oxygen. Pero natataranta ka, paano na lang kung walang oxygen mga hospital? Dinisign ka ba doon? Kaya ka nadadrive sa sarili mong Red Sea kasi dinadala mo doon. Pero pag si God, ang nagdala sa iyo towards Red Sea, blessing yun. Makakatawid ka, biyaya sa iyo yun. Amen. Sabihin mo, salamat Lord, gawin mo akong resulta para sa pangangailangan ng iba sa panahon na to. Amen. Finally, ito, maganda ito. Okay? Yung mga mega malakas, nagpapalakas lang dyan pag may mga challenges na. Avoid Red Bull mentality. Narinig ko yun, napakaganda niyan. Amen. Sabihin ko, avoid Red Bull mentality. Yung, alam mo yung fake na lakas? Gusto mong tumagal sa basketball o mag-jogging? Mag-jogging kang totoo. Huwag mong kunin yung lakas mo sa pamamagitan pag-ibo ng Red Bull. Pag inom mo ng Red Bull, mukha ka ng bull, di ba? Kaya nga dinisign yan. Red pa. Amen? Alam mo yung Red Bull mentality? Yung nagpe-pray lang kapag tagilid na. Hello? Bakit hindi tayo mag-pray ngayon? Para pagka kinaharap natin yung Red Sea. Nabasa ko na to. Masusumpungan mo yung Red Sea. Alam ko na to. Mahahati to. Ha, it's my time. Akala ko sa time lang ni Moses, sa panahon ko rin. Amen. Ano ba ang umiipit na sitwasyon ng iyong buhay? Na yung nagpaparso sa'yo? Ito, literally natin, wala nang ginawa. Alam na nga, wala akong pambayad. Pinipilit pa akong sigilin. Di ba? Meron ako nakita nga, hindi pa nila naintindihan, natagal nga ako ng trabaho, singil pa ng singil. Alam mo, lalo na sa Pilipinas, ang case ngayon, paramihan ng pera. Amen. Bakit? Sabi nila, ang COVID lang daw para sa mga pangmayaman. Hindi. Ang COVID ay para sa mga walang pananampalataya. Kasi alam mo, iniisip na, paano ko sabihin ng COVID, paano ko ito papatayin? Sabi ng Christian, to live is for Ryan and to die is gain. Bakit? Ang COVID ba may hawak ng ating buhay? This world try to control people. No. God is in control. Hindi COVID. Matakot tayo sa Diyos, wag sa COVID. Amen. Yes, the reality of the virus is there. Amen. Pero iniipit ka na. Sitwasyon. Malapit na mabenta yung mga ari-arian mo kasi walang economy, walang trabaho, walang ganito, ganyan.
Yung iba nga, kasama ang palad, binibenta pa para maging mga katawad nila. Makasurvive lang. Do you know that this Red Sea, status ng ating buhay, God can turn around things. Kita mo parang, Lord, bakit parang napapansin ko, simula naman na nampalataya ako sa iyo, pumapabor sa akin ang sitwasyon na. Lord, salamat. Kung hindi nangyari itong pandemic na to, hindi ko naranasan kung paano umasa sa iyo. Di ba ang sarap pakinggan? That this is the real case. Itaturn around ni Lord. Ang dami ko nababalitaan. Kaya na lang. Pastor daw namatay. Kasi may nabalitaan ako, bishop namatay. Sa ibang banda, maisip mo ka pa, Lord, sayang, ba't ka nangyayari ito? Sabi mo, mangyayari ba? Lalo na mga lingkod ng Diyos. Nangyayari mamatay, hindi ba kalooban ng Diyos yun? Hindi mapapatay ang mga lingkod ng Diyos, ng kalaban. Niloob ng Diyos mapangyari yun. Gusto ko pa sana makitang buhay si Morris Cerulo. Sayang, namatay na. Lalo na si Reinhard Bonnke. Pero kung alam mo, mga taong namatay, na naglilingkod sa Diyos, ang tawag doon, hindi condolence. Ang tawag doon, congratulations. Tapos na ang laban nila. Ini-enjoy na nila ang kalangitan sa oras na. Inaalaalagaan na sila ng mga anghel. Amen? Pero habang tayo, mga tinawag ng Diyos, mga people of God, habang nandito tayo. Amen? Ang mga challenges na yan, papapakin natin yan. Ang mga challenges, mga Red Sea ng ating buhay, kayang-kayang hatiin ng Diyos yan. Kung apoy man ang umarang sa atin, para tayo magpatuloy, hindi alisin ni Lord ang apoy, sasamahan niya tayo. Yun ang masarap doon eh. Ano kasi ba? Grabe, ang galing ni Lord. Bakit? Inalis niya yung apoy. Ano ba mas maganda? O yung marinig, grabe si Lord, no? Umaapoy, pero nakita ko kasama ko siya. Sarap kaya makasama ng Diyos. Kung ano man ang sumasandwit sa iyo sa oras na ito, magkabilang side na matitinding problema, behind you is a killing machine. At sa harapan mo is an obstruction that you don't understand. Nagpe-pray ka naman, get ready for the miracle. God will overturn things. Grabe, sabi ko na nga ba eh. Tama yung sinabi ni Lord. Kung ikaw ang kinakausap ko, may kinaharap ko mga challenges sa oras na ito, sabihin mo, Lord, this is my day. Sabihin mo, Lord, thank you for your word. Life is sweet and easy with you. I am an overcomer. I will cross my Red Sea because you are going to give me a dry ground. And that Red Sea is intended for my enemy. The enemy will be drowned, and the works of the devil will die after I cross the Red Sea. I am victorious. I am successful. I am highly favored. I am healthy. Sickness has no hold of me. Declare mo, I am healthy. Kung meron may COVID dito, mukha ka lang may COVID, pero wala kang COVID. In the name of Jesus, I speak healing after healing and healing after healing sa lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Kung sino may karamdaman dito, hawakan mo kung saan ka may sakit. In the name of Jesus, Son of the living God, I speak the power and authority of the word of the Lord, that by His stripes we are healed. I declare your healing now in the name of Jesus, Son of the living God. Kahit anong klaseng sakit yan. Yan ang Red Sea mo, then be it. Dinala ka ni Lord dito. Because of your sickness, lumapit ka, pinaunlakan mo ang invitation na to. Then be it. Get healed in the name of Jesus.
Son of the living God. Kung sino man ang may kinaharap na Red Sea dito, Red Sea ng kanyang family, Red Sea ng kanyang problema sa kanyang business, sa kanyang finances, lahat ng klaseng Red Sea mo, mabubuksan niya ang kapatid at makakatawid ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon din, in the name of Jesus. Yun ang dalangin ko para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa mga first time attendee na ngayon lang po dumulog, inaanyayaan ko po kayong yumukot manalangin. Alam ko nagimala ng Diyos sa inyong mga buhay. Pero sa oras na ito, importante magtuloy-tuloy po ang himalang ito. Magtuloy-tuloy ang kagandahan ng buhay. Basta tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Simple lang. Anong gagawin mo? Declare mo lang si Jesus ay Lord ng iyong buhay. At maniwala ka, siya'y nabuhay mula sa mga patay. Maniligtas ka na. Ay, mahirap ba? Hindi mahirap. Madali lang. Basta galing sa puso. Sige, sabihin mo, sa according to Romans 10:9-10, sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Ibig sabihin, sasampitin ng iyong labi. Sabihin mo, Lord Jesus, I declare you are my Lord. I believe in my heart that you were raised from the dead. And I declare, from today, I am now saved. Because with the confession of my mouth, nagkaroon na ng buhay ang lahat ng patay sa akin. Idinideklara kitang Diyos at Panginoon ng aking buhay magpakailan pa man. At ako'y naniniwala na ang pangalan ko ay nasa aklat ng buhay. Sapagkat mula sa oras na ito ang aking pananampalataya na ako ay anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung idinalangin mo yun mula sa iyong puso, you receive the Holy Spirit, and from today, let it be known that you are saved. Jesus saved you. Amen. God bless you.